I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe. It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters, Filipino and OFW. Shout out po sa inyong lahat. But anyway guys, mayroon tayong upload videos. Alam nyo ba mga kababayan, kung nakikita nyo yung video na ito, si Pangulong Marcos Jr. 2015, senador pa siya, itong speech niya mga kababayan, talagang pinupursige niya, no, na isulong yung batas sa libre ang free college tuition fee, no. So siya po ang original niyan, no. Nung that time na yun kasi mga kababayan, talagang maganda itong batas na ito para libre nga naman ang kolehiyo, no, sa mga university, yung public ito guys, no, correct me if I'm wrong, yun po ang talagang number one na priority niya that time. Kanya lang mga kababayan, yung batas na yan, hindi po tinanggap ni dating Pangulong Aquino, ni Panot baga, ni Pinoy, kasi sabi nga walang budget, hindi niya pinansin. So, ito lang po ang masasabi ko, ang original niyan, na yung panukalang batas na yan, ay si Pangulong Marcos Jr. Ulitin ko, kanya lang ayaw po ni Panot, ni Pinoy. Tinanggihan niya po yan kasi walang budget. 15 billion, sabi niya nga So dahil dito mga bes, si Bam Aquino, hindi po sa kanya po yan. Ang original niyan, si PBBM. Kanya lang, si Bam Aquino ay inadapt niya. Kumbaga, kumbaga kinuha niya at itinuloy niyang maifus, no, yung batas na yan para maging libre ang kolehiyo, no, sa buong Pilipinas, no. Sa public yan, di ba mga kababayan, hindi kasama yung private. So sabi nga nila, si Bam Aquino hindi talaga pala sa kanya yun. Kay PBBM yan. Ako naman mga kababayan, wala naman akong ibig sabihin na inagaw ni Bam Aquino. Well, kudos din naman sa kanya, pasalamat din sa kanya, tayo sa kanya, ay kumbaga itinuloy niya, 'di ba? Yan ay nung panahon pa ni Digong, pinirmahan niya po. So, sa madaling salita, ang talagang mayroong panukalang batas na, ang panukala na yan, ang nagpursige niyan ay walang iba kundi ang kasalukuyang Pangulong Marcos Jr. Malas lang ni Pangulo that time kasi alam nyo naman guys, kahit siguro mayroong budget, alam nyo kalaban 'di ba? So, well, anyway, ano po ang kapalagayan nyo? Sa akin naman, well, nagpasalamat tayo kay Bam Aquino, no? Sabi ko nga, hindi niya plano po yun, as in hindi niya plano, yan po ay plano ni Pangulong Marcos Jr. So, para kompleto detalyado mga kababayan, panoorin nyo po ito. Okay? Para nang sa ganun, ma-inform ang taong bayan dahil itong batas na ito ay napakahalaga, no? Kaya, kudos din naman sa Pangulong Marcos Jr. At least yung kanyang mga pinaplanong mga batas, iba po ang umangkin at tinuloy, di ba? Kinuha lang sa kanya. Parang guys, no? Parang ang dating sa akin, yung mga build ni Digong, yung plano na yan ay galing po sa blueprint ni dating Pangulong Marcos Sr. Parang kinopya lang baga. Parang sabi ko nga, sana po, no, sa mga batas na mahalaga, kahit kaaway mo pa ito or kalaban mo, hindi mo dapat doon tinitingnan ang yung reason. Ang importante dito, kung ito po ay pakikinabangan po. Ang importante dito ay pakikinabangan po ng mga kabataan, ng mga estudyante. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video, no? Panoorin nyo to para kompleto detalyado. Okay? Eto na. Sabi dito guys, Senate of the Philippines, 19 Congress, only 15 billion needed for free education of all SUC student Marcos. Senator Ferdinand Bongbong Marcos
Jr. said that the government can afford to fund the education of all students enrolled in State University of College SUCS if education is truly a key priority under this administration. I think si Panot ang Pangulo that time. In a speech before the Abacada Party list NCR, and as our leaders assembly held at the Lyceum of the Philippines last Sunday, November 15, the senator noted that all the government has to do is to allot 15 billions for scholarship and grant in aid out of over 2 trillion 2016 budget instead of constantly shaving the funds for SUC. Goes. Tingnan nyo guys, yung idea niya, ang ganda, di ba? The senator further said that the government should have no problem including this in the budget, nothing that it is spending more than 10 billion in hosting the week-long APEC event. Goes. Ano guys ang kapalagayan nyo? Ayan po ay yung statement ng ating mahal na Pangulo guys anong that time na yun, 2015. Palagay ko ay kaya nating gawin at mas marami ang matutulungan panahon na ang lahat, mga estudyante ng lahat ng SUCS sa buong Pilipinas ay libre na ang pag-aaral. Hindi ito suntok sa buwan. Pinag-aralan namin ang budget, 15 billion will pay for all the students for free tertiary education, Marcos explained. You see guys, grabe siya ang original nagpanukala o kaya idea, no? Ganda talaga, ganda, no? Sabi pa dito guys, Marcos said that there is a need to implement a large-scale scholarship student aid program in the country and institutionalize and reforms in education system. That is why we are looking at the budget and looking at we can do for education. That is why I have been proposing these measures that some may see as a radical but actually aren't. These are the measures we need to push. These are the initiative that we need to fight for. Mas Marcos asserted, sabi dito guys Ito inulit lang natin para panoorin nyo yung video niya while his speech that time guys Sabi niya pa dito mga kababayan basahin ko lang sa inyo Sabi po dito, the senator added that doing this would greatly benefit those who have the potential to succeed in life but are impeded by poverty and their inability to get an education supported by the SUCS. For this part, Abacada Party list Representative Jonathan De La Cruz welcomed Marcos' statement and said that their group has been pushing the increase in funding not only for the growing college population in the country but those enrolled in tech o book schools as well. Agay. Grabe, galing talaga ni Pangulo, no? Ayan, In addition, one of our initiative has been the expansion of the student loan program to include more financial institutions to support the SUC as this has been very effective based on the experience of the United States, he said. The legislators also said that their group is also pushing the rationalization of the proliferation of the locally funded colleges and universities to ensure that these are sustainable and meet the growing needs of these students in the tertiary level. Guys, ang kapalagayan si Pangulong Marcos Jr. Sabi ko sa inyo 'Di ba? Well, pasalamat din naman tayo dahil tinuloy ni Bam Aquino, 'di ba? Pero yung talagang may idea niyan, walang iba kundi ang Pangulo. Hindi na naman natin sinasabi ni kumbaga ninakaw niya o whatsoever. Hindi naman, ang sa akin lang, at least kumbaga tinuloy niya, kumbaga
siya ang nagpanukala na para maipasa yung batas. Panahon ni si Digong ang nagperma niyan. Sa aking pagpalagay, dapat panahon na lahat ng estudyante ng lahat ng SUC sa buong Pilipinas ay libre na ang pag-aaral nila. Hindi itong suggestion na ito ay suntok sa buwan. Pinag-aralan namin ng budget. Alam nyo ba kung magkano, ha? Kung titignan natin kung ilan ang mga estudyante sa SUC, kano ang magiging pondo na kailangan ng gobyerno para pondohan ang libreng tertiary education, public education. Who can give me a number? Trillion? 100 billion? Maniwala kayo, kung titignan, 15 billion. 15 billion pesos will pay for all the students in SUC for free tertiary education. APEC, they spent 10 billion already on APEC. Kayang-kaya yung APEC. Yung budget natin, trillion. Ano ba naman yung 15 billion? Sa aking pagpalagay, dapat panahon na lahat ng estudyante ng lahat ng SUC sa buong Pilipinas ay libre na ang pag-aaral nila. Hindi itong suggestion na ito ay suntok sa buwan. Pinag-aralan namin ng budget. Alam nyo ba kung magkano, ha? Kung titignan natin kung ilan ang mga estudyante sa SUC, kano ang magiging pondo na kailangan ng gobyerno para pondohan ang libreng tertiary education, public education. Who can give me a number? Trillion? 100 billion? Maniwala kayo, kung titignan, 15 billion. 15 billion pesos will pay for all the students in SUC for free tertiary education. APEC, they spent 10 billion already on APEC. Kayang-kaya yung APEC. Yung budget natin, trillion. Ano ba naman yung 15 billion?